Ito na ata ang pinakamagandang horror thriller movie ng 2025. Susundan natin dito ang kambal na sina Stacks and Smokes na bubuo ng isang club. Para paandarin itong club na to, dito na nga sila magre-recruit ng maraming mga tao, kabilang nga dito yung mga taong kilala na nila, kabilang nga dito yung mga kaibigan at mga mahal nga nila sa buhay. Sa gabi ng opening ng club, dito na nga sila magsasayaw, magpa-party-party at magpapakasaya nga lang until meron ngang dumating na mga vampira. Sa pagdating ng mga vampira, dito na nga sila iisa-isahin ng mga to para gawing mga vampira din. At sa loob ng maliit na club nila, dito na nga magtatago yung mga natitirang mga tao kung saan dito na nga sila maghahanda at makikipaglaban sa mga vampirang nakapaligid nga na gustong uminom sa mga dugo nila. Title ng movie, Sinners. So far sa mga napanood ko, I think this is one of the best horror thriller movie of 2025. This scene alone, yung nagigitara nga si Sammy tapos nagpakita nga yung iba't ibang generation and evolution nga ng music nila and sunod-sunod nga lang itong tumutugtog and combining with one another. What an amazing scene. Hindi ka lang matatakot dito mapapasayaw ka pa. Creepy tsaka nakakatakot nga yung mga vampira dito nung sumasayaw sila tapos nakapabilog. Akala mo nasa JS Prom tapos may nagdodogi. R16 pala to by the way and sobrang freaky ni Ryan Coogler dito lalo na sa mga dialogues and mga scenes niya na kung napanood nyo to, malalaman nyo kung bakit Ang ganda rin pala ng scoring dito by the way. God damn, Ludwig Göransson is on fire bro! I love kung paano nila dinugtong yung music with the story and the guitar and it's all tied up naman in the end. By the way, meron tong 2 ending credits so abangan nyo yun. Sobrang unique lang talaga ng film na to which is set in a familiar setting, yun nga, yung sa mga vampires nga. Kumbaga hindi lang sila nagsettle doon sa idea ng mga vampirang aatake nga doon sa mga tao, kumbaga in-explore din nila to the max yung concept. Speaking of vampires here, nakakatakot yung mga vampira dito kahit nagsasalita lang sila or kalmado lang yung pagsasalita nila kasi alam mo meron silang hindi magandang gagawin Ito kasing si Hailey hindi lumilingon kapag naglalakad Galing din talaga magsulat ng kalaban si Ryan Coogler Doon pa lang sa introduction and kung paano nga niya ginagamit sa story yung pagiging kasamaan nila. Dagdag mo pang ang creepy nga ni Jack O'Connell as Remick na talagang makikilabutan ka sa kanya Amazing performance din pala kay Michael B. Jordan kasi ang galing ng acting niya para sa dalawang karakter Legion Lee dito, ang ganda rin ng acting niya bilang isang nanay na nag-aalala nga doon sa anak niya. Pero sure na sure ako, may inis kayo kay Grace dito pagkatapos yung panoorin to Parang doon kay Quill sa Infinity War. Yung ginawa niya, I was like, hell no! Who invited me? Check your wisdom! Pero ayun, nagpa-rage bait kasi siya. Pero may maganda namang kinahinatnan yung ginawa niya kasi at least dahil sa ginawa niya, naligtas yung buong city and alam mo yun, nategi yung karamihan sa mga vampira. What I love about this film pa is yung premise nga nila na hinaluan nga nila ng realidad sa mga nangyayari doon nga sa panahon na yon. Oo, it's about vampires but it also represents yung mga taong halimaw na umaatake nga sa mga black communities before. That's why interesting yung approach ni Remick sa kanila na hindi nga siya agresibo Kumbaga, kinukuha nga niya yung simpatsya ng black community doon sa may club kasi alam niya kung gaano sila inapin, tinanggalan ng karapatan na sa mga panahon ngang yon, naghahanap nga sila ng safe space or community to be with. Yun nga rin yung dahilan kung bakit nila binuo yung club in the first place Maliban doon sa kumita ng pera, ginawa nila tong club para nga dito nga sila magsasaya and maging free at hindi nga sila inaapi ng mga tao, let's say, yung mga white people ng mga panahon na yon. Kaya nga nagustuhan ko rin yung final stand ni Smokes yung nilabanan yung mga white people na may mga masasamang plano nga sa kanila and alam mo yon, sa isang araw lang, dalawang klase ng halimaw yung nilabanan niya tsaka natalo niya. A few criticism lang siguro unang-una yung sa mga Native American vampire hunters nga na biglaan na lang nawala. Nagets ko naman na gabi na kaya nga sila nagtatago na pero para kasing sineset up lang sila for part 2 na nakulangan lang ako dito. Next is I didn't like na coincidentally dalawang importanteng characters yung nakasurvive nga doon sa may dulo na I like the scene pero sana mas maayos and nabigyan ng magandang reason kung bakit nga buhay pa rin sila. Hindi ko rin masyadong nagustuhan yung pagpasok ng mga vampira doon sa may bar na bigla na lang na turn on yung plot armor ng iba pang mga characters na oo may mga nategi doon sa may scene na yon pero kasi mahirap ma-justify na nakatakas at nakaligtas yung ilan sa kanila given na nakapasok na nga yung mga vampirang na mas malalakas and mas marami kaysa sa kanila. Na-appreciate ko naman yung time na binigay nila to set up the story and introduce some characters pero feeling ko may mga ilang scenes na unnecessary na nagpahaba lang sa kwento na pwede nila sanang tanggalin din. Lastly, okay naman yung third act lalo na ngayon nakapasok na yung mga vampira doon sa may club pero for me, I wish they could have justified more kung paano nga sila nakapasok and paano sila umatake doon sa loob ng club. Medyo naging dull lang kasi siya for me lalo na kasi may mga scenes na it doesn't make sense lalo na kung makikita mo kung gaano nga kakunti yung mga tao laban nga sa maraming kalaban. Tapos may mga nagawa pa sila na for me wouldn't be possible given kung gaano nga kabilis yung mga nangyayari and kung gaano sila kadami and kalakas yung mga kalaban.
I'm all for good emotional moments and scenes sa mga movies, pero sana ma-justify siya ng maayos, and if the logic doesn't fit, nagiging kenkoy yung itsura nga nung scene. So ayun lang, again, ang title ng film ay Sinners, and ang torta rating ko ay 7.5 or 8 out of 10.